Cecil, okay pala dito mag-reception sa Taal Vista Hotel. Oo nga. Napakaganda ng lugar. Uy, mga kabarkada ng Generation RX, napapanahon ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Tama ka dyan, Cecil. Talagang napaka-interesting at very, very important itong topic na ito. Dahil marami sa atin na naka-experience na nito, lalong-lalo na ang ating mga anak, ang influenza. Oo nga, Bong, dahil sa pabugso-bugsong ulan, init-lamig, yung mga kabarkada natin madaling kapitan ng influenza. Diba? Oo nga. Pero paano ba talaga natin malalabanan ang influenza? Malalaman natin ang sagot dyan ngayong Sabado ng umaga. Kaya, Bong, wag na nating patagalin pa. This is Generation RX, now signing on. Cool breeze, colorful flowers, fresh air, overlooking spots. These are just the few of the things that made the city an iconic destination. Dagdagan pa ng relaxing at mga breathtaking places na truly gives you a heaven-like feeling. Nariyan pang matatamis na pinya at mga world-class na furnitures na talaga namang maipagmamalaki ng City of Character, ang Tagaytay City. Ngayong buwan ng Hunyo at Hulyo, usong-uso na naman ang sakit, particular na ang influenza. Ang influenza virus ay galing sa pamilya ng orthomyxovirus, otherwise known as flu, sa Tagalog, trangkaso. Actually, may influenza A, may influenza B, may influenza C. Halos pare-pareho naman po ang mga senyales or manifestasyon nito. Katulad ng ibang virus, marami rin kasi mga strains. May tinatawag na commonly yung mga stomach flu, pagka ang pasyente po ay nasira ang tiyan. Actually, galing din po ito sa virus na dumapo sa pasyente. Actually, alam mo, ang influenza kasi naandyan lang sa paligid yan eh. Pero ang pinaka-common na pinagagalingan po ito, pag ang isang pasyente po or nakasama mo ay meron pong infeksyon nito sa laway, sa bahing, aerosol droplets, kaya madali po itong naihahawa. Ito pong influenza virus. Kaya dapat talaga malinis ang kamay ng sabon at tubig. Iiwasan po magpunas ng mga mata, ng ilong. Tapos, maihahawa na po ito sa inyo pong kasama sa bahay. Hindi mo alam kung kailan ka tatamaan ng sakit na ito. Influenza can cause death if it is not treated properly, especially in the very young and the very old. Sometimes people would confuse a cold from a flu because they actually do share the same symptoms. To distinguish, one will catch a cold several times a year but can only catch a flu once every few years. Ano masasabi mo dyan, Doc? Iba po ang pinanggagalingan ng common cold. Rhinovirus ang culprit dito. Pero initially, sa umpisa po ng influenza, halos magkamukha po yung common cold manifestation at saka yung influenza. May konting ubot-sipon, may sore throat, may lagnat, masakit ang ulo. Parang ganun din kasi yung influenza saka common cold. Pero ibang klase po ang influenza virus. Mas matindi, pagod na pagod, walang ganang kumain. Ang common cold virus kasi madali ka lang gagaling, 3 or 5 days, magaling ka na eh. Samantalang ang trangkaso talagang matagal. Pwedeng umabot ng 1 linggo, 2 linggo ang pasyente. Sa pagbabalik ng Generation RX, marami pa tayong mapupulot na kaalaman about influenza. Abangan. Influenza occurs mostly during the tropical rainy season because people are indoors and they are in close contact more often and away from the sun, so the vitamin D level falls. Vitamin C is valuable in maintaining the immune system.
ika nga nila, bawal magkasakit. Bukod sa sagabal ito sa trabaho, dagdag rin ito sa gastos. Kaya pag nakaramdam na agad ng simptomas ng trangkaso, magpakonsulta agad sa doktor. Bukod sa bakuna, no, na once a year, kinakailangan laging malinis ang kamay ng sabon at tubig. Kasi naililipat nga ito sa mga ganun eh. So, kinakailangan talaga, syempre, masustansyang pagkain. Dapat siguro malakas ang resistensya. Prutas, vegetable na magpapalakas ang resistensya, yun ang kailangan natin. Ito nga nakakatakot sa flu eh. No? Pwede ka magkaroon ng pulmonya. Pwede ka magkaroon ng meningitis. Marami pa hong problema pwedeng idulot pagka napabayaan mo ang flu or trangkaso. Well, syempre, ang pinaka dapat natin bantayan dito ay yung mga extremes of ages. Yung mga sobrang bata, sobrang matanda, at yung mga pasyente na medyo mahina yung resistensya, diabetic patients, mga heart patient, mga kidney patient, dialysis patient, yung mayroong mga emphysema, mga cancer patient, sila yung dapat bantayan pagdating sa ganito pong flu or yung trangkaso. A healthy body should always be maintained para iwas sakit. Usually, ang mga influenza virus kasi seasonal. Once or twice a year, lalo na pag pumapasok na po yung tiglamig at tag-ulan, nauuso na po itong trangkaso. But then, sabi ko since marami po mga strains, nag-mutate itong mga virus na ito, pwedeng kahit na nagkaroon ka na ng flu virus today, posibleng wala ka pang pananggalang or antibodies doon. Panibago na namang strains next year. Kaya nga dapat talaga, once a year, nagpapabakuna ka ng flu vaccine. Good hygiene helps minimize any type of infection. Proper hand washing and hand sanitizing are two of the best methods to prevent influenza. The length of time that the flu virus persists on the surface varies. Virus survives for 1 to 2 days on the surface of the hand. On dry tissue, it's about 15 minutes, but only about 5 minutes on the skin of a person. Palakasin po natin ang ating resistensya, okay? At laging malinis sa ating sarili. Uminom po ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain, mayaman sa vitamins and minerals. Exercise, importante po yan, regular. Iwas po sa bisyo muna kasi nagpapahina po ito ng ating po resistensya. Kung kinakailangan tayo, uminom tayo ng mga multivitamins, ng suplemento, malaki pa may tutulong. Enough sleep, stress-free, or you should know how to regulate or you should know how to handle your stress. Importante po yan sa mga panahon na ito. Pag interesting at very timely ang topic, parang bilis matapos ng oras. Marami akong natutunan. Yes, ako rin, Doc Cecil. Ang dami ko rin natutunan at sana yung mga kabarkada natin ay marami na rin natutunan. If you want to see us on Facebook, just type Generation RX. At maraming salamat sa mga nag-like sa amin sa Facebook. This is Generation RX, your health and travel show that keeps you informed. Now signing off.